Next is the format of the biographical data. Now, dito, lahat ng members ay gagawa. So, kung 5 kayo, meron kayong 5 pages ng biographical data like this example. Now, yung format niya, sundan nyo na lang ito, yung sinend ko. You have the spacing, andito yan. Next, yung size ng picture, this is 2 by 2 as much as possible. And then, the border ay, yung simple frame black. Okay? Full name, yung nasa baba. Naka-bold, not all caps. Again, Juan Antolin. Imbis na Juan A. Cruz, middle name ilalagay buo. Spacing, and then yung format na yan, sundan nyo na lang. Palit-palitan nyo na lang. Now, if you have many awards, then dito yan sa dulo. Marami kang sinalihan mula grade 11 hanggang grade 12, lahat ng napanalunan mo, ilagay mo dyan. Okay? Next, ngayon kung aabot ng 2 pages yung sa'yo at marami kang napanalunan ng awards, okay lang naman yun. Basta, hindi yung next member ay next page. No? Kahit konti lang yung umabot sa page 2 or yung sa next page nung iyo, may individual page pa rin. Dependent yung page nitong susunod na member. Okay, makikita nyo dito na may nagre-reflect na ng page number. Yung inyong title page, that is actually the page 1. Not the number 1, the Roman numeral na small case, yung pag na-number natin doon. So, dito pa lang sa biographical data, magre-reflect yung page number. Ayan. So, may 5 kang biographical data hanggang page 5 yon. Next, page 6 pala. Next is the acknowledgement. Acknowledgements. Now, spaces yan. Tatanggalin nyo yan ha, yung 1 and 2 na yan. Single spaces yan na 2. Okay, so dito, ang gagamitin na ninyo ay the authors. So, kasi ilan kayo, di ba? Wala naman nag-individual. So, lahat ng taong gusto nyo pasalamatan, mga magulang nyo, kaibigan, ayan, mga sumuporta sa inyo, tumulong, acknowledge them, no? Yung mga tumulong sa inyo, consultants ninyo, mga, say for example, yung mga laborers o mga tao na gusto nyo i-acknowledge dito. So, ilagay nyo dito. Pwede umabot yan ng 2 pages since madami naman kayo, no? So, medyo, dito sa part na to, medyo meron kayong freedom to, to give thanks sa lahat ng inyong mga taong gustong pasalamatan. Okay? Next, yung table of contents. Now, eto yung medyo tricky na part. No, marami kasing hindi magre-reflect dito. So, table of contents, walang page number ito. First page ng table of contents. Dito sa acknowledgement, meron yan. Tsaka sa biographical data, magre-reflect yung page number. But here, sa table of contents, hindi. Sa first page. Okay? Sa pangalawang page niya, dun pa lang magre-reflect. Alright? Medyo nakakalito yun when you're printing, pero ganun talaga. Basta format, even in formal papers na sinasubmit. Now, ito rin ay naka-table. Yan. So, acceptance sheet, wala siyang number. Again, yung title page, yun yung page 1, though hindi nag-reflect yung page number nito doon sa mismong title page. O biographical data, yung first page lang yung nakalagay. Now, kung yung acknowledgement nyo ay nasa page 7, then page 7 yung magre-reflect dito. Ganon din sa list of tables. Makikita ninyo, wala ditong table of contents. So, hindi siya nagre-reflect dyan. Mag-uumpisa agad yun sa list of tables. Kung meron kayong tables. Next, list of figures, kung merong figures. In this case, itong study na to, wala siyang figures dun sa mismong body. Ang meron lang dun sa appendix. So, dun nag-reflect, list of appendix figures. After that is the abstract. Okay, so be mindful of the spacing kasi sayang naman kung magpiprint kayo and then mali yung spacing, di ba pabalik din. So, eto ba, papalitan nyo na lang naman. Actually, ito hindi nyo naman papalitan na yan. Yung page number na lang and then itong RRL na lang. Now,
Makikita niyo yung ano 'no, spacing kung ilan yung mga single spaces. Ito dikit-dikit 'yan. Alright. Materials and method, makikita niyo may mga numbers na nauulit. Kasi isang page lang 'tong tatlo na 'to. So, pare-pareho sila ng number. Okay, results and discussion, ganun din, summary, conclusion, and appendices. Now, in every main chapters, like this one, introduction, nag-reflect yung page 1. And sa background of the study, page 1 din. Well, of course, under introduction, ng first part niya ay background. So, para silang page 1. But in reality, kapag nagpiprinting na, hindi nagre-reflect yung page number nung every first page ng main chapters, which is the intro, RRL, and then method, and then results and discussion, summary, and literature cited appendices. Hindi nagre-reflect yung page numbers dyan. Dun sa pangalawa pa lang, makikita. Okay, so malinaw yan ha. Alright, after that, this is the sub part of the table of contents. Ano din ito, naka-table. Ayan. So, i-invisible nyo na lang. And then, yung placing ng part na yan, ng table, ng page, dyan lang yun, nyo nang galawin. Ang gagalawin nyo na lang yung number. And itong laman. Now, pag wala na siyang borders, makikita mo, may spaces siya in between. May one space sa pagitan ng bawat um, parts, subparts. So, ganun din dapat mag-reflect. Gano'n man kagulo, ayan, makikita ninyo. Gano'n man kagulo yung border na yan, pag ginawa mong invisible, dapat malinis tignan. Okay? Ganun din, list of appendix tables. Tanggalin niyo yung number 1 and 2 na yan. This is just to reflect kung ilan yung spaces. Now, table, ayan, nakalagay table. Kapag naman list of appendix figures, figure yung nakalagay. Okay? Yan din. Okay, may mga numbers na naulit because they're in the same page. Okay, after that, yung abstract. Now, uh, for the abstract, ganito yung format niya. Para pare-pareho tayo, no? So, may two spaces and then the names. Ito yung parang format ng name when you are, pag sa lit cited, nagsusulat kayo, no? Though dito, buo yung first name. Cruise 1A. Dot quit. Next, Cruise 1B. Dot quit Cruise 1C. Kung apat lang kayo, dot end Cruise 1D. Yun yung dulo. Okay? And then quit science, technology, engineering, mathematics, and all. May 2024 and then the title. Don't forget your scientific name. Okay, so again, bago magdulong pangalan, di ba 5 kayo? Bago yung panglimang pangalan, meron siyang end. Parang dun sa una kanina, sa umpisa. Sa acceptance sheet. Okay? So you have here the space for your advisor and then the members of the panel. 2 spaces and then yung laman. Now, I have to limit your abstracts kasi ano lang to, limited lang words ng abstract, probably 250. 250 words. So, ito ay 217. Oh, para hindi masyadong puno. 250 or 250 to 300. Oh, sige, sabihin mo na. Now, you have here uh, yung mga parts. Tignan nyo kung paano siya sinulat. So, the first is they mention the objectives. So, since hindi mo na ma-mention yung buo, lahat ng objectives mo kasi ang haba nun. So, you try to compress it na sana mas maikli na andun pa rin yung ginawa mo. Andun pa rin yung objectives. Sakop pa rin niya lahat. No, hindi lang masyadong wordy. Next is yung mga ginamit nyong animals, experimental. Ano yung parameters na tinest? Ano yung statistical analysis na ginamit? Ano yung naging result ng statistical analysis? And eventually, ano yung naging conclusion or interpretation? Conclusion. So, all that, ang purpose kasi ng abstract is for the reader to know yung kabuuan ng ginawa mo mula umpisa hanggang sa ako ano yung naging result nung ginawa mo. Magkaroon sila ng grasp of what the study is all about hanggang huli. Okay?
Next is two spaces. Hindi rin makikita yan, buburahin nyo yan. And then the keywords. No, ano ba yung nakalagay dito? Syempre, yung mga important variables sa study mo, right? So, ito yung kapag sa search engines, kapag nag-search sila ng related na sa study mo at nandun yung mga keywords na nilagay mo, kunyari, they search about antioxidant, yung paper mo lalabas because you have these keywords. So, kung ano yung pinaka-importante sa study mo, yun yung ilagay mo dito. Alright? So, yun yung abstract hanggang abstract. By graphical data hanggang abstract. Now, you will submit this sa probably Friday or Thursday pwede pala. Para ma-edit yung format. Para kapag okay na, well, before you pa-edit na format, ipa-check nyo muna sa advisors ninyo kung tama na yung nakalagay. No? Kasi huli yung formatting. After ma-check ni advisor kung tama na yung nakalagay, we will undergo grammar or yung English critic. Dadali lahat ng papel nyo doon. After that, pag okay na yung English, na-revise nyo na ulit, formatting na. Well, para ito naman ay advance notice para lang hindi na magulo yung papel ninyo, para hindi na masyadong marami yung ine-edit. Okay? So that's for the biographical data hanggang sa abstract. Now let's proceed to the body of the paper. Next video.